Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Gasolina Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. God wants us to grow spiritually. Tayo po ay manalangin. Diyos na mahagabagin at mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay niyo sa amin. Salamat o Diyos sa muli mong paggising sa amin at pagbibigay ng buhay at ng lakas at ng karunungan upang kami o Diyos ay manalambahan, magpuri sa inyong pangalan upang ikaw ay itataas ang pangalan mo, Panginoon. So, mga ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aking mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, pagalingin sa mga karamdaman, o Diyos. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, sa umagang ito ang aming mga pastor na sila po ay maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito dahil ito po ang araw na kami ay makapanambahan, makarinig ng mga salita na dala ng iyong mga lingkod. Salamat, O Diyos, dahil ang bansang Pilipinas ay malayang makapanambahan, makapagpuri sa pangalan ng aming Ama na si Hesukristo. Panginoon Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kapatid namin o kaibigan na magsisipunta sa kanilang mga simbahan upang manambahan, Panginoon. Ingatan mo sila, anuman ang kanilang sinasakyan, ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin magsiselebrate ng kanilang birthday. Patuloy mo po silang ingatan at bigyan mo sila ng magandang kalakasan, kalusugan, patuloy silang makapaglingkod sa inyo at bigyan mo sila ng maraming birthday, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Diyos, sa mga kaibigan naming mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at naway ang pag-ibigan ay naghahari sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tulungan mo sila na makakaahon sa anumang kahirapan sa buhay, Panginoon. Lord, salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Let us bear fruits. Ayan. Walk in the manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruits in every good works and increasing in the knowledge of God. Colossians 1:10. Sabay na sabay nating sabihin, mga kaibigan, lalakad ako ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at mamumunga ako sa bawat gawang mabuti at lalago sa kaalaman ng Diyos. Hallelujah! The fruit of God's Spirit. It says, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: joy, love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Colossians 5:22
2:23. Ang bunga ng Espiritu, mga kaibigan, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at masasamang hilig nito. Though there are 9 attributes to the fruit of the Spirit, the original Greek term translated as fruit is singular, signifying that there is one fruit with 9 parts. Number 1 is love. Fruit of the Spirit, love. What is love? Yan. Mga kaibigan, ano ang pag-ibig? Sabi ron, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. When Jesus said that He loves us, He showed it in action. Ba? He went down from heaven so that people will be able to see Him, touch Him, and talk to Him. He humbled Himself and became a man so we can see Him in flesh, just as we are. He showed His unconditional love by giving His life for us. He died on the cross for us. When God says that He loves you, He does not just say it, but He shows it in action. Now, how can you show that you love God? Love is not religion, mga kapatid, no? Love is not a religion. Love is a person. Love is Jesus. If we love the Lord, we will obey His commandment. That's true, di ba? Totoo po yun. If we love the Lord, we will obey His commandment. If we love the Lord, we will keep in touch with God, communicate with Him through our prayers. If we love the Lord, we will take time to know Him more by reading His Word. If we love the Lord, we will be holy, be set apart, stop sinning, share His gospel to people, love our neighbor as we love ourselves. Love one another. According to 1 John chapter 4, verse 7. According to Clarence Jordan, the measure of a Christian is not in the height of his grasp, but in the deep of his love. Ang Kristiyano ay mapagmahal. Love your enemies. Iyon ang pinakamahirap, no? Love your enemies.
And this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. 1 John chapter 4, verse 21. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. 1 John 4:16. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Pangalawang fruit of the Spirit is joy. Yan. The joy of the Lord. The Greek word for joy is chara. Chara is derived from the Greek word charis, which means grace. Chara or joy is produced by the grace of God. It is not human-based happiness which can come and go. Ang Kristiyano ay nagagalak sa Panginoon, mga kapatid. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ang Kristiyano ay nagagalak kapag nakakaranas ng pagsubok. Ayon sa Santiago 1, 2 hanggang 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa bunga ng Banal na Espiritu, pag-ibig at kagalakan. Maraming salamat na binigyan mo kami, Panginoon, ng ganong uri ng bunga upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita ngayong umaga. At dalangin namin na sa punta namin sa iyong iglesia upang mananambahan, kami po'y ingatan mo at bigyan mo kami ng malinis na puso upang aming maranasan, maramdaman ang iyong mga salita. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso upang ikaw, Diyos, ang aming itataas. Maraming salamat po at sa umagang ito, dalangin kong pagpalain mo ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. Ingatan mo sila, anuman ang kanyang ginagawa, anuman ang kanyang hinahawakan. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanila. Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala at kami makakaasa po kayo, O Diyos, na hindi po namin ito sasayangin ang pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.